What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Koro nga pala. So for today, i-discuss natin si FriendTech. So ano nga ba si FriendTech? So si FriendTech, app siya na parang ano lang siya, social app na ang gagawin mo is mag-buy and sell ka ng keys. So yung keys na yon is nakadepende sa profile or dun sa Twitter profile ng kung sino man tao na yon. So as you can see, ito yung main website nila, friend.tech. So hindi mo siya may install sa PC. Ang kailangan mo is phone. As you can see guys, ito meron silang papamigay na points which is 100 million points no for beta testers over 6 months airdrop every Friday. So yun nga, every Friday magdi-distribute sila ng points and nakadepende yon kung gaano kadaming points yung makuha mo if gaano ka ka-active dun sa application. So over 6 months to. Within 6 months, i-distribute nila itong lahat ng 100 million points na to. If magkakaroon ng airdrop, hindi natin alam and hindi natin alam kung nakadepende to dito sa points na to. Pero yun nga, for airdrop hunters, ginagawa natin is nagpa-participate tayo and tinatry natin maging qualified if ever magkaroon sila ng airdrop. And as you can see guys, ito may pinost si FriendTech sa Twitter nila na si Paradigm is nag-invest sa kanila. So si Paradigm, isa siyang investment firm no if hindi nyo siya kilala. So nag-invest siya sa mga malalaking company na ngayon or malaking project. So gaya ni Aztec, ayan, example natin. Hanap tayo ng iba pa. So DYDX, yan. I think meron ditong Zora. Ay, siguro nasa dulo siya no. Ayan, Optimism, nandito rin. OpenSea. Tapos yun nga, meron dito sa baba, Zora. Meron ding Uniswap. Kasi ito yung Zora sa ilalim. So malalaking projects to, no, mga nag-invest si Paradigm. So karaniwan, lahat ng ini-investa ni Paradigm is talaga nagbo-boom, no? Or madalas talagang may airdrop sila. So isa pa dito is si Base. So si Build on Base mismo is nag-tweet siya about kay FriendTech, no. Nakikita nyo parang meme siya. So sa pamamagitan nito, parang nire-recognize natin yung si FriendTech na medyo legit siya and hindi siya masyadong scam. So sinabi kong hindi masyadong scam kasi may mga pad dito, no, na sinasabi is scam daw yung project or si FriendTech. Kaya as disclaimer, no, mag-invest lang kayo ng kaya nyong invest dito kay FriendTech kasi hindi siya zero investment na project. So you can see guys, ito yung interface ni FriendTech. So kapag nakapasok ka dito, so may mga steps tayo papakita ko sa inyo mamaya, no. So yan, pag nakapasok ka dito, makikita mo dito sa home is yung mga activity ng friend mo and yung sa mismong sayo. Yung keys mo or yung mismong parang profile mo is binibili rin ng ibang tao or ng ibang profile. So punta tayo dito sa steps natin para kay FriendTech. So una sa step natin is yun nga, gagamit ka ng phone or emulator and sa akin ang gamit ko is emulator, no. Tapos install mo yung app by going to this site, friend.tech. So nandun naman yung instructions. So gagawin nyo, pagpunta nyo sa website, i-click nyo yung more tapos install application. So pag install nyo ng application, kunyari na-install nyo na siya, yan, tick natin yan. Pag install nyo ng application, mag-login kayo tapos i-connect nyo yung Twitter account nyo. Kasi guys, lahat ng profile sa FriendTech is nakabase sa Twitter account. Next is magde-deposit kayo ng Ethereum, no. So hindi kayo makapag-proceed kapag hindi kayo nag-deposit ng Ethereum. And take note nyo guys, galing sa base dapat yung Ethereum na papasa nyo. So sa akin, meron akong Ethereum sa base network sa MetaMask ko. So ang ginawa ko, pinasa ko lang siya directly mula sa aking MetaMask. Next is papabay ka nila ng sarili mong share, no, para meron may hawak ng key mo or merong hawak ng share mo na isang tao. Yun ay ikaw. So kahit walang bumili ng share mo, merong may-ari ng share mo, yun ay yung sarili mo. So click natin tong mga tatlo na to. So what's next nga ba kay FriendTech, no? So bago natin discuss ng what's next, papakita ko sa inyo muna yung interface ni FriendTech. As you can see guys, ito yung emulator ko which is Nox Player, no? Siguro pwede kayong gumamit ng BlueStacks. Actually mas maganda yung BlueStacks and gusto kong palitan tong Nox Player pero hindi ko pa siya naasikaso. So yun nga, going back, ito yung interface ni FriendTech. Tapos pag nakita nyo sa home, nandito yung activities nyo. So activities ko is, ayan, kung ano lang related do sa mga binili kong key. So kasi si Nocturnal BTC or si Tito Nocturnal is kaguild namin to sa Marites Gaming Guild. So bumili ako ng key niya kaya nakikita ko yung activities niya. So kung may bumili ng key niya, kung may binili siyang key, makikita ko. And syempre of course, kita ko rin kung may bumibili ng key ko. Actually ito may bumili kanina 10 hours ago ng aking key. For 0.001 ETH. So hindi na pupunta sa akin. Hindi ko alam kung saan siya napupunta pero parang tumataas yung value niya every time na may bumibili ng key mo. Then heading over to this section which is yung chat section nila, no? As you can see, may hold kasi akong key ni Nocturnal BTC kaya pwede ako magpunta dito and pwede ako mag-chat, no? Ayan, kunyari mag-chat ako.
pwede ako mag-chat kasi may ako akong key niya. So as you can see nakalagay dito, 3 holders and 3 holding. So 3 holding, ibig sabihin, merong TC, Nocturnal BTC na 3. So hindi ko alam kung ano yung 3 na yun. I think pwede ko siya makita dun sa mismong transactions. Pero siguro hindi ko muna siya titignan. So 3 holders, ibig sabihin may hawak ng key ni Nocturnal BTC mismo na 3. And then going back, ito nga yung sa akin yung Cora NFT.bnb. So ito yung key ko. So merong 4 na holders ng aking key and may 2 kong holding. So ang holding ko is yung sarili kong key tapos yung key ni Nocturnal BTC. And then head over tayo dito sa Explore. So makikita nyo dito yung mga key na trending or mga profile. Ito si Haska. Hindi ko alam kung paano basahin to, no? Saka pala, sorry. So ang price niya is 1.9 ETH. So medyo mas mahal siya kasi mas marami ng holders yung kanyang key. So as you can see, pag nakikita mo dito, kapag mas madaming bumibili ng key niya, mas tumataas yung price niya. So para siyang stocks or para siyang crypto, no? Kapag may nagbenta rin ng key na madami, so bababa rin yung price nito. So para ka nagtitrade ng key or nagtitrade ka ng token sa crypto, pero imbis na token siya or cryptocurrency, ang tinatrade mo is yung profile mismo sa Twitter. So yan, pwede ka dito mag-explore ng iba't ibang profile, no? I think pwede ka rin mag-search pero hindi ko pa na-try. So iba dito is parang mga kilalang mga tao sa crypto space. And as you can see, pag nag-click ka, makikita mo naman talaga kung legit sila. Kasi kunyari, for example dito kay hanap tayo ng iba, no? Example dito kay L. Pag pumunta ka dito kay L, tapos click mo tong Twitter icon niya, ayan, mapupunta ka doon sa nakalink na Twitter profile. As you can see, legit naman siya kasi 15.7k followers. So makikita mo kung may gumagaya ng profile mismo nila sa Friendtech, no? So click mo lang tong icon ni Twitter para ma-verify mo kung legit yung account na nakalink. And then head over tayo dito sa last nila, which is yung airdrop. So yun nga, nabanggit ko kanina na every time or every Friday, nag-airdrop sila ng points and based yun sa activities mo dito sa loob ng application. So dapat maging active ka. So ako in-invest ko lang dito is sobrang baba lang, around $25 lang, no. So ang gagawin ko sa $25 na yon, mag-explore ako, tapos bibili ako nung mababa lang. Yung talagang sobrang baba. I think yung 0.01 is medyo mataas pa yan. 0.002 if meron, hanap ako. Tapos ititrade ko siya para magkaroon ako ng activity for this week. So as much as possible, gagawin ko everyday siguro. Nagtitrade ako dito ng keys or ng profile or ng share para mas maging active yung profile ko or yung mismong account ko. So if nauna ka dito sa Friendtech, no, mas mataas na yung points mo kasi I think parang nung first week nila is mataas yung binibigay nilang points, no, compared sa ngayon kasi parang mga less than 10 digits na lang yung mabinibigay nilang points sa users, no. And guys, yun nga pala, para makapasok ka dito is kailangan mo ng invite code. Or ito, meron akong 3 invite code na invite a friend code. So 3 yan, ipopost ko yan. And unahan na lang kayo kung paano nyo magagamit or kung sino yung unang magkiklaim. So hindi lang 3 yung ipopost ko kasi si Tito Nocturnal or yung kagid natin si Nocturnal BTC is nagbigay din ng maraming invite code or invite a friend code. So ipopost ko rin yon kasama nitong mga code ko. So mamili na lang kayo doon kung ano yung gagamitin nyo. If gamit na yung nakita nyo or nakuha nyo, i-try nyo lang din yung ibang code. So going back dito sa steps natin, yun nga, what's next nga ba for Friendtech? So gagawin mo is continue using the app lang, no, para maging active ka. And then buy keys or buy and sell keys. Tapos be active and check their social media or yung Twitter nila. So guys, ito nga po yung official Twitter ni Friendtech, ha. Huwag kayong mag-follow ng iba kasi baka scam yun. So yun lang guys for Friendtech. Sobrang ikli lang nito and sana nagustuhan nyo. And kung may tanong kayo or ano man, suggestions, ganun, pwede kayong mag-comment dito sa ating comment section. Pwede rin kayong mag-message sa akin via TikTok and via Facebook.